Okay, magandang gabi pong muli. Pag-usapan po natin ngayon, still, tungkol sa SMNI, fake news. Na dahil po dito sa pangyayaring ito, dahil dito sa ikinalat na fake news ng dalawa sa mga program hosts ng TV station na ito, ay nanganganib po nang mawala ang franchise ng SMNI. Ito po talaga ang tinatarget ng Congress dito sa Congress hearing na ito. Bakit? Kasi po hindi lang po ngayon nangyari na may kinasangkutan na controversy ang SMNI. Diba tingnan nyo, itong programa ni Duterte dyan sa SMNI na yung gikan sa masa, ano po ba ang ginagawa nito? Nag-spread po ng kaguluhan dahil through this program, yung gikan sa masa, ay nakapagpalagana po si Duterte ng mga kasinungalingan, mga pananakot, at yung pagbe-brainwash sa ilang sektor ng ating lipunan. Nagagamit na instrumento ang SMNI, lalo pa tungkol sa pagiging pro-China, mga Chinese propaganda na ipinapakalat ng programang ito. At isa pa, di ba collaborate sila, itong SMNI, sa China. Mayroon silang outlet doon at in return, yung Chinese government channel mismo naka-affiliate din dito sa SMNI. So, ginagagamit po na instrumento ng katraydoran. Pagtatraydor po sa ating bayan. Dahil sa nagpapalaganap ito, instrumento sa pagpapalaganap ng pro-Chinese propaganda. Lalo na yung tungkol sa West Philippine Sea. Ginagamit po At itong mga pananakot, itong mga programa ni Duterte dyan, itong mga red tagging nitong dalawang in question na hosts na ito, si Eric Celis at saka si Lorraine Badoy, di ba? Ginagamit po. Ang nakapagtataka naman po dito sa SMNI, di ba, alam po nating lahat na ang may-ari nito ay si Pastor Apollo Kibuloy. Well, ngayon po lumabas sa Congress hearing na hindi na raw si Kibuloy ang may-ari. Wow! Biglaan yata. Bigla na lang na hindi na si Kibuloy ang may-ari dahil may kinakasangkot ang mga controversies. Wow! Palusot! Pero kung titingnan nyo po dyan sa programa, sino po ba ang namamayagpag dyan? Si Kibuloy pa rin, di ba? Lagi nandyan Kaya itong sinasabi nilang ownership, sa papel lang yan. Di ba? Sa papel lang. Pero sa katotohanan, si Kibuloy pa rin. Umiiwas lang sa mga sa pwedeng kaparusahan. But then, kahit sino man po siguro ang may-ari niyan, Kibuloy man o hindi, SMNI po ang matatanggalan ng franchise. At dahil po dyan, yan po ay isang good news pag nangyari yan. Bakit? Kasi mawawala na po yung instrumento ni Digong ng kanyang ginagawa niyang outlet, kanyang speaker, kanyang broadcasting instrument. Sa kanyang, saan ba natin napapanood yung kanyang mga pananakot, yung pagpapalaganap ng destabilization, iba dyan sa programa ng SMNI. Dyan sa
gikan sa masa na programa. At ito nga po, dahil dito sa inamin na po nitong nasasangkot na mga SMNI hosts na ito, na totoong fake news nga yung ipinalaganap nila tungkol doon sa mapanirang balita tungkol sa travel expenses ni Martin Romualdez. Nagsorry na sila eh. Ang question lang po sa ngayon ay kung sino yung source ni Celis na hindi niya ibinubulgar. Well, nasabi nga niya, isang senador. Pinag-aaway pa yung Senado at Kongreso. Kumbaga dahil dito sa mga bagong pagbubulgar na ito, ay lalalim pa po itong isyong ito. Dahil hindi po gugustuhin ng House of Congress na masisira sila. House of Congress, the upper and the lower house. Na kung totoo man na isang senador po ang nag-expose ng fake news, kailangan po niya panagutan ito. At hindi papayag ang bawat institusyon between these two high institutions na mayroong maninira, tagalabas na sisirain ang house na ito. Ginigiba. Pero alam po natin kung ano ang dahilan, ano ang nasa likod ng isyong ito. Itong mga fake news, itong mga paninira, politika eh. This is nothing but politics. Dahil ang SMNI is pro Duterte, pro Sara, at yung ginagawa nilang paninira, panggigiba, na diretso panggigiba po sa, ultimately, ay gustong gibain ang Marcos administration. Saan ba nagpalaganap nung panawagan ni Duterte na mag-alsa ang military at kapulisan? Yung destabilization plot, yung kudita-kudita na yan. Yung panawagan po na huwag magbayad ng buwis ang mga negosyante at mga mamamayan. Saan po ba yan nagmula, ipinalaganap? Di ba dyan sa SMNI? Kaya yung SMNI po, nagiging instrumento ng pag-destabilize sa ating gobyerno at sa pagpapalaganap ng Chinese propaganda. Pagtulong sa China sa pangangamkam sa ating teritoryo. Diba? Kaya, para sa akin po, isa po itong good news, itong kinasasangkutan ng SMNI. At sana nga po, talagang mawalan sila ng franchise. Nang sa ganon, hindi na maputol na, matapos na ang paggamit ni Duterte at ng China dito sa SMNI. Kumbaga, maputulan sila ng microphone. Parang naputol yung wire. Diba? Nang sa ganon, hindi na makaporma itong si Duterte at may mga Duterte camp, lalo na yan si Harry Roque, si Panelo. Saan ba yan sila nagpo-programa? Diyan, sa SMNI. Ang yayabang po ng mga ito kasi. Ang yayabang nila. Lahat sila dyan mayabang. Mula sa may-ari, na hindi daw may-ari, si Kibuloy, diba ang yabang-yabang niya? Yung mga kasamahan niya dyan, lalo yung hinahayaan nila, hindi natin maintindihan na itong pastor na ito, na sinasabi niya na self-proclaimed son of God. Kung baga pastor, di ba? Nagpapalaganap ng gospel of God, gospel of the Bible. Ano ang ginagawa nito? Bakit nagkakaganito siya? Pastor? Nagtuturo ng Word of God? Pero ito ang sinusuportahan niya. Hinahayaan niya na gamitin ang kanyang TV station para magpalaganap ng katraidoran.
kasinungalingan, pagpapabagsak ng gobyerno. Di ba? Mga red tagging. Ang sama po, sa totoo lang ang sama-sama ng ginagawa nitong SMNI na ito. Hindi po natin sana wini-wish na mawala ang SMNI dahil mayroon po dyan ng mga empleyado na wala namang kinalaman, nagtatrabaho lang. Pero madadamay po sila. Well, hanap na lang kayo ng ibang mapapasukan, di ba? Kapag ito'y nangyari. Kasi dapat na pong putulin ang sungay. Ang sungay ng mga demonyo dyan. Lalo na yung Panginoon dyan, Panginoon na may sungay. At may mga minions na tinutubuan na rin ang sungay. Diba? Kaya ako, let's celebrate. Ay, hindi pa pwede. Hindi pa nangyayari. Pero sana po matuloy. Ito po ang wish. Ito ang aking wish. Sana mawala yung SMNI. Sana, kung gusto nilang manatili on air, baguhin nila ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang mga ginagawa. Na yung SMNI na mayroong government franchise to broadcast, na dapat po sana yung franchise na yan ay ginagamit para makatulong sa bansa, makatulong sa nation building, makatulong sa pagpapalaganap ng kabutihan sa tao. Pero kabaligtaran po kasi ang nangyayari, nagagamit po ng demonyo. Diba? Ginagamit ng demonyo itong SMNI. Kaya marapat lang po na mawala yan. At kapag yan nawala, hindi na makakapag-broadcast si Digongyo. Yung mga pananakot, my goodness, yung mga panawagan ng destabilization, panawagan ng huwag magbayad ng buwis, panawagan, pananakot, paninira sa Kongreso, paninira sa mga government agencies, pagyayabang. Ginagamit sa pagyayabang po. Kaya, ito po mga kababayan, let's pray. Magkaisa po tayo. Dahil, hindi po nakakatulong Bagkus po, imbis na makatulong itong SMNI station na ito, nagpapagulo po. Gulo lamang po ang idinudulot sa ating bansa. Okay? Hanggang dito na lamang po muna kasi ako'y may importanteng lakad. So, bye for now. Thank you for watching and I'll see you later in my next vlog. Okay? Peace.